po sa lahat ng grade 10, sorry. Nandito na naman po ako para simulan ang isang bagong paksa, ang multiculturalism at saka ang multiculturalism at diskriminasyon. Ano po ba ang multiculturalism? Ang multiculturalism po ay tumutukoy sa filosofiya na nagtuturo ng angkop na pagtanggap at paggalang sa mga pagkakaiba-iba ng mga tao. Ito po ay konseptong ginagamit tuwing matatalakay ang mga minoryang pangkat tulad ng mga una ay ang indigenous group, mga grupong medyo nasa tribo. Tapos yung sa ibang bansa po ay African American. Number 3 ay yung native Filipinos. Nandyan na po yung mga tribo natin, kasama na po mga Aitas, mga Badyaos, mga Igorots. At letter D, mga Muslim at iba pang relihiyon. Kapag mayroong mga minority na religion, yan po ay kasama sa mga sektor na tinatawag nating iba't ibang kultura. Ano ang layunin? Ang layunin po ng multiculturalism ay magkaroon ng pantay-pantay na pagkakataong pang-ekonomiya at pang-politika ang minorya at iba pang mamamayan. Sinasabi nating pantay-pantay na pagkakataon sa ekonomiya at saka sa politika. Lahat po ng minorya yon. Kahit na po anong tribo meron ka, may karapatan ka sa politika. Ganon din sa ekonomiya. Nandyan din po ang may mga hindi sumasang-ayon sa multiculturalism at kabilang na dito ang mga bansa na binubuo ang populasyon ng mga nabibilang sa iba't ibang pangkat katulad ng katutubo at mga migrante. Yung mga taong maraming natives at yung mga katutubong tribo at saka mga migrant workers yung galing sa ibang bansa. Ayon sa kanila ay kung kikilalanin ang lahat ng mga kultura ay masasakripisyo naman ang national identity o pambansang pagkakakilanlan kasi magkakaiba-iba po yun eh. Pero bakit naman po sa Pilipinas meron pa tayong national identity samantalang kung tutuusin ang ating iba't ibang pagkakakilanlan, merong mga Tagalog, merong mga Cebuano at iba't ibang mga pinanggalingang sabihin na nating minority groups. Kaya lang nagkakaisa po tayo sa isang bagay. Filipino tayo. Yun ang ating pambansang pagkakakilanlan. Hindi naman po siguro na apektuhan yun sa atin yung kung ako'y purong Tagalog, Kapampangan ka o kung ano man. Hindi naman apektuhan sa atin. Pero somehow, ang kultura sa ibang bansa siguro ay nasasakripisyo. Halimbawa ay ang mga kulturang nagpapahintulot sa headhunting. Hindi ko lang alam sa may gawin ng Africa kung meron pa nun. Pero kapag headhunting, meron sa Pilipinas noon. Diyan sa isang tribong sa gawin ng Central Luzon. Meron pong headhunting tribes diyan na kung saan medyo na naging makapangyarihan sila noong panahon ng Espanyol. Pero ang nakapigil sa kanila ay mga Amerikano na sa ginawa silang mga Kristiyano na mga Amerikano para matigil ang pagpugot ng ulo. Parang sa kanila po kasi noon, para daw trophy, para sa iyo yun kung nakaputol ka ng ulo ng isang tagapatag, meaning sa atin taga rito. Kung naputulan ako ng ulo ng isang taga doon, trophy na niya yung ulo ko. Parang unfair, no? Pero sa ating mga tagapatag, yun ay isang tinatawag na murder. Murder yon, sadyang pagpatay. At mayroon pa pong iba yung panggagahasa sa kababaihan. Sa mga bansa sa daigdig, wala pa po akong nabalita na mga gobyerno na nagbibigay pahintulot sa mga headhunting tribes na mamugot ng ulo. At mas lalong wala pong bansa na nagbibigay pahintulot na pagsamantalahan ang kababaihan. Mawawala po yung tinatawag na national identity pag binigyan sila ng karapatan na gawin ang kanilang kultura. May mga karapatan ng minority groups katulad po religious exemption. Kung ano man ang national religion natin, na Katoliko ang marami,
May pinapayagan din po silang mag-exercise ng kanilang relihiyon. Paggamit ng multilingual na balota sa halalan. Kung ikaw ay isang Kapampangan, merong Kapampangan translation sa Pampanga. May Visayan translation somewhere out there sa Bisaya kung asaan ka man naroroon. At para sa mga tribo na gustong bumoto, may translation din sa kanilang lingwahe. Kasi hindi naman po lahat marunong magtagalog. Sa pagkakaloob po ng pondo para sa mga asosasyong pang-etniko, meron na po ang bansang Pilipinas niyan. Representasyon sa pamahalaan para sa mga minoryang pangkat. Meron po tayong tinatawag na yung sa ating kongreso ay meron tayong tinatawag na party list. Siguro po may representante sila para sa mga minority group at pagkilala sa mga traditional na legal code. Yung kung ano man ang batas ng mga Igorot, kung ano man ang batas ng mga Badyaw at mga Muslim, kinikilala din po ng Pilipinas yun. Ang pagkakaloob ng limitadong karapatan para sa pamahalaan, para pamahalaan ang sarili. Kung may mga tribo na gusto nilang pamahalaan ang kanilang sarili, limited po ang power na ibibigay sa kanila para sa self-government o political autonomy. Meron po tayong tinatawag na Republic Act number 8371. Ang batas po ay patungkol sa RA number 8371 ng tinatawag nating National Commission on Indigenous Peoples o NCIP. Patungkol po ito sa mga minority tribes natin. Ay may layunin na igalang ang paniniwala, kaugalian, tradisyon at institusyon ng mga pangkat etniko. Yung tandaan po natin na ano po ang iginagalang natin sa kanila, yung mga paniniwala nila, mga kaugalian nila, mga tradisyon at institusyon. Ngayon po, na ano-ano pong seksyon sa batas na RA 8371 yon. Narito po ang ilang probisyon sa batas. Section 7 o Right to Ancestral Domain. Meron po silang karapatan sa kanilang lupa na minana pag galing sa mga ninuno nila. Tapos sa number 1 na ito, section 7, they have the right to ownership. Karapatang ariin 'yun. Letter B po ay right to develop lands and natural resources. Kung sila po may-ari noon, syempre dapat may karapatan silang i-develop 'yan. At ang natural resources na 'yon ay pwede nilang ariin talagang kanila. Tapos letter C ay right to stay in the territories. Hindi sila basta pwedeng paalisin doon dahil napagtripan lang natin. Kanila po yon at may karapatan silang tumigil doon kahit habang buhay nila. Sa section number 2 po ay section 7, unauthorized and unlawful intrusion. Palagay ko yung nagkamali ako sa number 1, mukhang section 6 yon. Pero sa number 2, section 7, unauthorized and unlawful intrusion. May mga kababayan tayo mga tagapatag na medyo nagsisiga-sigaan na bigla na lang napasok sa mga teritoryo ng mga minorities natin na akala mo'y kanila yon. Na may dala-dala silang titulo ng lupa samantalang hindi naman talaga kanila yon. Bago lang na naipagawa nila yon. Tapos sa section number 3, section 11, recognition of ancestral domain rights. May karapatan sila doon dahil minana nila yon sa kanilang mga ninuno pa rin. Number 4 po, section 12, option to secure certificate of title under Commonwealth Act 141. Kailangan po bang ipatitulo ang lupang yon? Yes. Kanino ipapangalan? Sa tribong kung ano man ang nagmamay-ari. Kasi karamihan po sa mga tribong yan, medyo dahil sa kulang sa pinag-aralan, di nila alam ang karapatan nila. Di nila alam na kaya nilang ipatitulo yon, pero iba ang nagpapatitulo sa kanila ng pangalan. Kaya ang nangyayari, sila ay nawawalan ng kanilang minanang lupa.
Tapos sa kabila ng mga batas na inilalabas para matulungan ang mga pangkat etniko, ang mga ito ay sinasabing kabilang pa rin sa pinakamahirap at aping pangkat ng populasyon na hindi nakatatanggap ng pantay na paglingap at pagkalinga ng pamahalaan sa larangan ng edukasyon, sa larangan ng kalusugan, ganun din po sa human rights o karapatang pantao. Sa tatlong bahaging yon, makikita po natin na sa nasabi ko kanina, kulang sila sa pinag-aralan. Medyo kapos din sa kalusugan at halos wala na rin karapatang pantao. Magbibigay na rin ako ng ilang tribo, yung mga minority groups na isang halimbawa na medyo tagilid sa edukasyon, tagilid din po sa kalusugan at saka sa human rights. Yung mga tribo po ng Aitas na namamalimos tuwing Pasko. Ganon din po yung mga tinatawag nating badyaw. Na kung minsan awa na lang ang mag-uudyok sa iyo para bigyan sila ng kahit papano at kahit magkano. Nagiging biktima sila ng pagkamkam ng mga lupain. Ganoon din sa pagkawala ng pagkakakilanlan o identity at kultura bilang pangkat etniko. Pero mga mahal naming estudyante, ang Aitas, hindi po natin maikakailang sila ay isang pangkat etniko dahil sa kanilang laki at kulay at buhok. Pero ang national identity nila para na rin tagapatag. Dahil kung anong ugali natin, ganoon na rin po sila. Nawala na yung talagang ugali nila bilang Aitas o kung ano man ang tribong nandyan. Ganon din po yung mga badyaw na hinahangaan ko dahil sa gagaling lumangoy. Nawawala na yung dati nilang ugali na talagang ang bahay nila ay nasa dagat. Nandito na rin po sila sa kapatagan. Ngayon, ang sunod po ay ang pinakamalaking lupain na nakamkam ay ang Camp Peralta. Gaano po kalaki? 33,310 hectares base that has been constructed on Tumandak, ancestral land in Panay, Western Visayas. Kung sa Panay, iisang tribo lang ang alam kong po pwedeng makamkaman ng lupa. Kasi ang tribo lang na alam ko diyan sa Panay Island, correct me if I'm wrong, baka meron tagaron, ay yung mga Aitas, yung mga Ati tribes. Sila lang naman ang alam kong tribo diyan. Pero kung sakasakaling meron pa kayong alam na tribo doon, PM me please. Pakibigyan ako ng information. Dahil isa pa lang ang napuntahan ko diyan na lugar ay yung sa may yung Iloilo pa lang. Pero yung iba hindi ko pa alam kung hindi pa ako nakarating doon. In spite of the presence of 14,000 indigenous residents, the military used it for war games at saka weapons testing. Magti-test ka lang ng mga bala ng kanyon doon pa sa lugar na yon. Magwa-war games ka lang doon pa sa teritoryo ng mga tribong yon. Para nakakaawa naman. Para sa tao po dapat yon, hindi para sa pagpapaputok ng mga bala at saka war games. Sa multiculturalism at racism, nabanggit na po natin yung pagkakaiba-iba ng kultura at relihiyon at lahi. Pero ito, pag-usapan po natin ang talagang lahi, race ng isang tao, racism. Tumutukoy sa paniniwalang ang lahi ng isang tao ang pangunahing batayan ng kanyang katangian at kakayahan at may mga lahing mas mahusay kesa iba. Tanggapin na po natin yan at talagang meron talagang medyo lahing, medyo may kayabangan at iniisip nilang sila ay mas nakakataas sa iba. Dito na lang po sa Pilipinas, medyo nakakatawa namang isipin na ang tingin ng mga Bisaya at ibang lahi dito sa Pilipinas, ang yayabang daw ng Tagalog. Hindi ko alam kung bakit nagkaganon. Ang tingin naman ng mga Tagalog sa mga Bisaya at iba pang lahi ay walang class. Parang may racism din dito sa ating bansa. Ang tawag nila tuloy sa Maynila ay Manila colonialism. May panganib ang multiculturalism na maging uri ng racism. Itinataguyod sa multiculturalism na ang bawat pangkat etniko at bawat pangkat relihiyon ay kikilalanin sa pagbuo ng pulisya, ng estado at bansa. Pulisiya
ng bansa at estado sa kung anumang policy na gagawin ng ating bansa. Dapat po kasama sila kung anumang relihiyon nila at kung anumang tribo o minority group sila kasali. Sa bawat bansa ay may naghaharing kultura. Kung daragdagan ang karapatan at oportunidad ng minorya ay hindi maiiwasan na naapektuhan din ang oportunidad para sa nakararami. Siyempre kung binigyan natin ng minority, may aangal yung mas marami. Kung bibigyan naman natin ng lamang yung mas marami, rereklamo naman ng minority. Kaya ang dapat pagbibigay ng pamahalaan ay patas ayon sa kanilang dapat gawin at bigyan. Ang resulta tuloy kapag ganon, parang may kinikilingan at may tinititigan, ang resulta po ay tensyon sa pagitan ng minorya at saka mayorya. Pagpapatuloy sa ating paksa, multiculturalism at feminismo, tungkol naman po sa mga babae. Hindi lamang po ang culture ang ating pinag-uusapan, hindi lamang po ang lahi ang pinag-uusapan, ganun din po ang mga kababaihan ay nabibilang sa mga aping sektor. Maraming kultura sa daigdig ay nananaig ang kulturang patriarkal. Kapag sinabi mong patriarkal, mga lalaki ang makapangyarihan. Ayon naman sa mga feministang naglalayon na ng pagkakapantay-pantay ng mga babae at lalaki, ang pagkilala sa mga lipunang patriarkal ay sa diwa ng multiculturalism ay katumbas ng pagkait ng karapatan sa mga kababaihan. Bakit babae lang naman talaga? Bakit lalaki lang ang makapangyarihan? Wala po ba kaming karapatan sa kapangyarihan? Meron din naman kaming talino at may lakas din. At sasabihin nilang kung anong kaya nyo, kaya din naman namin . Ang feminismo ay tumutukoy sa mga paniniwalang dapat maging pantay ang mga kababaihan at mga kalalakihan sa pamumuhay ng malaya. Maganda po theoretically, pero sa isang banda talagang hindi maipatupad ng maayos kasi maraming lalaki ang parang gustong makalamang sa mga babae. Problematiko ang ganitong pananaw kung iuugnay po sa multiculturalism dahil maraming pagkakataon kung kailan kinikilala ng multiculturalism ang karapatan ng pangkat na ipagpatuloy ang uri ng kanilang pamumuhay, subalit ang pangkat na ito ay nagbibigay ng mas malawak na karapatan sa mga kalalakihan. Ang tinutukoy po, binibigyan din po natin ng karapatan ng mga tribo, ang mga minority. Pero may nakakalimutan po tayo na ang mga kababaihan din po ay dapat bigyan ng pantay na karapatan sa mga lalaki. Alinman gawi tayo pumunta, dapat all the way patas tayo. Sa multiculturalism at feminismo pa rin, ang mga kababaihan po ay ang inaasahang mga laga sa tahanan at pamilya. Palagi pong ganon. Ang kalalakihan po, nasaan? Ang kalalakihan naman ang namamahala sa mas malawak na larangan ng pamayanan at lipunan. Parang sa nangyayari sa isang barangay halimbawa, ang mga babae nasa bahay, anong ginagawa? Nangangalaga sa anak, bahala siya sa pagkain, etc. etc. Para bang sila'y hanggang sa bahay na lang bang babae? Bakit po? Wala po ba silang talent? Bakit lalaki lang po ang namamahala sa barangay, namamahala sa munisipyo, sa Malacanang? Bakit lalaki lang ang nandun? Wala din ba kaming karapatan mga babae? Parang ganun ang nangyayari. Nakikita ang ganitong hindi pagkakapantay-pantay ng mga kasarian, kasama na ang pagbabawal sa babae na bumoto. Meron pa ba ngayong bansa na hindi nakakaboto ang babae? Meron pa po. Mag-aaral at magmahalal sa posisyon sa pamahalaan. Meron din po bang bansa na hindi pinag-aaral ang mga babae? Hindi ko lang po matiyak. Pero meron po bang bansa na hindi pinahawak ng posisyon ang mga babae? Meron po. Kaya ko magbigay ng isang bansa.
o mga bansa na hindi binibigyan ng karapatan ang babae sa posisyon. Ang mga pangunahing relihiyon sa buong daigdig, 3. Kristyanismo, Judaism o yung Judaismo at saka yung Islam ay nagtuturo ng pagdomina ng kalalakihan sa mga kababaihan. Lahat po ng relihiyon na itong 3 ito ay nagtuturo ng patriarchal na society o lipunan. Ang pinakamatanda po dito sa 3 ay ang Judaism, yung relihiyon ng mga Hudyo ng Israel. Pangalawa po na pinakamatanda ay Kristyanismo. At ikatlo po ang pinakabata, of course, is Islam. Pero silang lahat ay nagdudumina ang kalalakihan sa mga kababaihan. Mas medyo delikado pa nga sa Muslim Ang lalaki po pwede mag-asawa ng 4, pero ang babae po ba pwede mag-asawa ng 4? Hindi naman po Unfair din, no? Pero nagbibiruan minsan ng Muslim at saka Kristiyano, sa amin 4 lang ang asawa. Sa inyo mga Kristiyano, only. Mga biruan lang nila. Pero somehow, dahil nakikita din nila na ang Kristyanismo hindi nga kinakasal, pero marami ang kabit. Marami pa ring kultura ang sinusunod sa mga tradisyon tulad ng arranged marriage. May nakita po ako sa Muslim yan. Estudyante ko nasa elementary pa lang, ina-arrange na ng nanay yung maireto sa kasal yung kanyang anak na babae sa isang bata rin na babae, na lalaki. Sabi ng bata, ayoko dyan. Ma'am, paano po yun? Sabi ko sa nanay, ayaw niya. Ay, wala siya magagawa. Naiayos na namin usapan Parang unfair po, no? Wala bang karapatang pumili yung batang babae pagdalaga na siya na mapapangasawa? Ugali nila yun At adultery na kumikitil sa karapatan ng babae na maging malaya at mamili ng kanilang gustong gawin pagdating na araw. Kung kikilalanin ng pamahalaan, ang multiculturalism ay may panganib na may pagkait sa mga kababaihan ang pagkakataon na magkaroon ng pagkakapantay sa mga kalalakihan. Ngayon po, yun po ang huli nating paksa. Gagawin po tayo sa home activity at atin po ang titingnan ang pahina 188 to 190 sa mga lumang libro. Para sa mga bago naman po ay ang 266 to 268 sa mga new book. Ang sasagutin po ninyo ay letters A, B, C, D, E, and letter F. Magandang umaga po sa inyong lahat and God bless.